parang bilitan nyo natin ah. Sa mga ano pala, hindi pa pala nakakilala sa akin. Ako nga po pala si ano, si Christian. Or tinatawag nila ako dito Nino. Ano? Nino. Hello, kamusta? Kamusta naman kayo? Okay. Masaya po ba? Parang ano? Naantok ba? Kamusta yung pag-aaral? Hindi makasagot. Siyempre, kamusta nyo naman ako siyempre? Kamusta po ba, Nino? Sa totoo lang ano mga kapatid, ako po yung kinikilig. Pero, kinakabahan. Kasi, bakit ako kinikilig? First time kong katanggap ng special daw ako. Sa GC pala yun. Bonus pang pogi na. Uy, kinakabahan kasi ano. This is my first time na magbigay ng guidelines sa inyo. Ayun. Baka wala kayong matutunan sa akin. May request lang ako siyempre. Pwede bang hanap kayo ng katabi mo? Hanap kayo katabi niyo siyempre. Kuya. Hello. Kasi baka ano mo, pariwara ka. Bihira ka yung salita. Ay. Baka maligaw ka lang dahil sa sasabihin. Gawat. Siguro ano, bago ako magsimula sa guidelines ko, meron akong gandang simple dynamic lang na prepare ni Ate Nick. Thank you, Ate Nick. Meron pala ako dito band-in po ito band-in. Hindi po ito yung Tapos, sulat nyo dito yung yung words that healed the mga salita na kapag narinig nila, mapapanatan yung loob. Tapos makakompose. Doon sa tao bibigay, sa makatabi nyo. Pero mamaya nyo naibigay pagkatapos ng guidance. Sulat ko po dyan yung salitang magbibigay ng comfort dun sa taong pagbibigay mo. May sa katabi mo. Magbibigay ng salita, comfort na salita. Yung mapapalatan sila. Hindi yung wag yung yakap sila, yung spirit. Ay, susulat ko yan. Start ko na. Sige, habang nagsusulat kayo, ulit yung guidelines. Para maintindihan yung lalo yung guidelines ko, hinati ko siya ng 3 parts, tatlo. Yung una, yung pag-ibig sa Diyos. Nasa gospel ko. Mahalin mo yung Diyos, mabuong puso. Yung pangalawa, yung pag-ibig sa kapwa. Tapos yung pangatlo, yung sa kanila. Para mas maintindihan nyo lang. Magulo ko magsalita eh. Siguro sisimulan ko yung guidelines ko sa isang kanya. If you had only 24 hours to live, what would you do? Yun yung kanta kanina. Kung may isang araw ka na lang, anong gagawin mo? Siguro yung iba dyan, pag may isang araw na lang sa buhay, gusto kumain ng sasakit. Yung iba dyan, gusto mag-inom.
magwalwal. Parang ano, Pero yung iba siguro gusto makapili yung mga mahal sa buhay. Pero sa panahon natin ngayon, marami ang taong gustong humabang buhay para magawa nila ang kanilang mga gusto sa buhay, gustong gawin. Pero paano nga ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sabi sa utos ng Diyos, para daw magkaroon ng buhay na walang hanggan, ibigin mo ang Panginoon ng Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas, ng buong pag-iisip, at ibigin mo rin ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Mahal niyo ba ang Diyos? Opo. Panginoon ba sa tenga yun? Siguro lahat tayo dito, no? Mahal natin ang Diyos. Pero hindi lahat 100% mahal natin ang Diyos. Yung iba dyan, 90% lang. Yung iba, 99%, may natira pang 1%. Para daw sa kasalanan yung sabi. Ibigay na daw sa kanya yung 1%. Pero, mali yun. Ang ganda ng invitation na sa atin ngayon ng gospel. Kung gusto mong mag-mature sa ministry, kung gusto mong mag-mature as a disciple, kailangan mo ibigay ang iyong puso, pagmamahal sa Diyos ng 100%. Pero sa paanong paraan? Sa paanong paraan mo ipapakita ang pagmamahal sa Diyos? Magsisimba ba? Pagdarasal? Yes. Magsiserve sa simbahan? Sa mga hindi ko pala nakakala, ako po ay dating altar server sa Kaindos. Palipat-lipat, minsan sa Bella, sa Kaindos. Dati, 10 years ago, ako po. Ako po ay isang altar server. At 10 years din po ang serve ko saan. Iba-ibang pari yung nakasama ko. Akala ko dati sapat na yung pagsaserve sa simbahan para may pakita ko sa itong tao ng mahal ng Diyos. Simba ako sa tuwing linggo. Nag-serve ako ng dati sa patay. Serve din ako sa mga house blessing, sa kasal. Serve din ako. Tapos, naglilinis din ako simbahan sa Dela. Pagkalaki-laki. Akala ko yun lang sapat na para sabi kong mahal ang Diyos. Pero hindi pala. There's more. Para sa akin, may mas malalim pang dahilan. God gave me a challenge ngayon. Itong mga nakarang buwan, habang tapos kong ginagawa ko itong guidelines ko. Sabi niya sa akin, if you truly love me, you must help my children not to lose their way. That's why I am here in front of you. Ano lang, panggulo lang. Joke lang. Kayo po ay mga anak ng Diyos. Kayo po yung sinasabi sa akin. Naalala ko dati yung mga kasama ko dati sa simbahan, yung sa kristal ko. Tawag nila sa akin, kuya. Namiss ko tuloy sila. Kasi yung tawag sa akin, kaibigan. Nakakaano lang. Sobrang bless ako, nakakasama ko kayo. Pero kayo ba? Paano nyo may papakitang mahal yung Diyos? Yung iba dyan, pinapakita lang nila kaya pagmamahal sa Diyos sa pagtulong at pagmamahal sa iba. Tingin kayo sa katabi nyo. Ito yung purpose talaga eh. Tingin talaga yung purpose. Ito ka sa kanila. Tingin kayo.
Pangit ka. Pangit ba? Pangit. Siyempre, ang pangit talaga. Ang pangit ka, pag wala siya. Rate nyo 1 to 10 kung gano'n siya kamahal. Pero tanongin nyo muna. Tanongin nyo muna yung katabi nyo. Do you love me? Do you love me? Love me, iyak. Iyak. Siguro may iba dito nagbigay ng 10%, no? 10 lang. Bakit 10 lang? Dapat 1 naman eh. You're my number 1. Hira mo naman. O kaya 4 dapat. No? Forever lang. Mamaya session tayo kapatid ha. Hindi ka magbigta. Sayang, wala sa atin. Pero, let us not be afraid, mga kapatid. Let us not be afraid to risk everything for love. Huwag tayong matakot na ipagsapalaran ang lahat ng pag-ibig. Na lahat para sa pag-ibig. Huwag tayong matakot para sa pag-ibig. Ang Diyos na eh. Papako pa sa krus. Iligtas ka lang. Nagpapako sa krus para mahalin ka. Ganun kanya kamahal ng pera. Jesus gives us the parable of Good Samaritan. Yung binasa sa gospel. Hindi siya nagdalawang isip na yung Good Samaritan na tulungan yung pinupog. Kahit pa sarili niyang buhay, kahit pa sa sarili niya pwede mangyari yun. Pag pinakilala yung tao, hindi siya natakot na gawin lahat yun. Hindi siya natakot na baka naman siya yung nakawan. Nasa isip niya lang, tumulong at magpakita ng pagmamahal. Tayo ba? Anong klaseng tulong ba ang ginagawa niyo? Kapag ang tao ay may problema. Ano bang ginagawa niyong aksyon tulong sa kanya? Siguro yung iba dyan, nag-aabot ng pera, tulong ng pera. O, bili kang kausap mo. Asa mo doon. Pero iba naman, bibigay ng magagandang payo. Okay lang yan, maganda ka naman. Pero yung iba, pag nakasalubong, kakamustahin lang. Happy, kawain na. Spam, si beso. Pre. O, ganun pre. Pero meron tumutulong na alam nilang may kapalit. Halimbawa na lang yung mga politiko. Nakatanggap na ako ng baby wipes ko. Electric. Malaking tulong to sa akin. Ang init sa project namin kung kailangan. Nakatulong yung electric pa na mali. Maraming salamat po sa politiko natin. Pero, meron din mga tumutulong for the boost lang, no? Kung hindi mo vlog. Bibidyoan yung pagtulong. Tapos kumita sila lalo. Content lang. Content lang. Pero minsan, hindi kailangan ng tao may problema ang lahat ng yan. Hindi na kailangan ng pera, hindi na kailangan ng baby wipes, o electric fan. May nabasa na ako sa Facebook. Mag-scroll lang ako pero may nabasa ko lang. Sabi doon, don't give a lecture
Someone needs a hug. Paisip kayo. Mga kapatid, minsan ang pagtulong sa kapwa ay hindi kailangan ng material na bagay. Hindi kailangan ng mga gandang salita, payo. Kasi, hindi tayo pare-pares ng problema. Yung iba, sa panahon natin ngayon, iba na yung stress na, tsaka depression na yung problema. Hindi katulad dati, pag napugtog pa dyan, pwede ka pagtulungan. Pwede ko kayo pagkakot sa hospital. Pero itong stress tsaka depression, napakahirap kapatid. Hindi mo siya madadaan sa mga gandang salita. Pero kailangan lang nila minsan yung taong handang kayo sa kanila. Taong handang sakripisyo, oras, at ang kanilang sarili para makasama ka rin. Nakikinig sa atin. Mga kapatid, naalala nyo ba sa tuwing meron tayong outreach? Hindi lang basta grocery, hindi lang damit, hindi lang atubong tapos yung binibigay natin yung sa pamilyang natutulungan natin. Minsan binibigay din natin yung oras natin, yung sarili. Minsan nga, umalakpas na tayo sa oras na binigay sa atin. Kasi nakakayak yung kwento ni nanay at ni tatay. Mga kapatid, minsan kailangan natin makinig. Be a living hope to others by helping them or problem. Not to judge, not giving a beautiful advice. You only need sometimes is to hug and listen by using your ear and your heart. Napahingi siya. Pasensya na. That is the other way to help you brothers and sisters. Because you are all the new generation of Good Samaritan. Kayo yung bagong generasyon. Kayo yung bagong mukha. Kapag sinunod yung Diyos, magiging mabuting kapay. Mas madali lang yung tumulong pagkasama yung Diyos. Napakaganda ng message ng gospel natin ngayon. Pananampalatayang taglay natin ay hindi lang dapat manatili sa ating mga puso, sa ating bibig. Kailangan din natin minsan ipakita sa ating pagkilos. Sometimes, kung ano yung pinakakailangan natin para sa sarili natin, siya rin yung kailangan ng ibang tao. We might have different goods. Iba-iba nga tayo ng sakit na nararamdaman. Pero iisa lang gusto natin na that someone will notice, someone will reach out, someone will help, and that someone can be you. Ikaw mismo. Be that someone. We are all wounded healers. Sabi nga nila. Yes, we might be wounded, but yes also, we can still heal. Like parang siya katulad ng sirang color, color pencil. Kahit mali na, nakakapagkulay pa rin. Kahit na maliit na lang, kahit naputol na yung matuli sa dulo, nakakapagkulay pa rin. Parang tayo din yun, kahit tayo ay may problema, kaya pa rin natin tumulong sa iba. Same with us, no? We might be broken, but our identity is to love. And to love, so no matter how broken we are, still have the capacity to love.
meron pa rin tayong capacity magmahal, tumulong. Amen. Meron akong may question lang. What struck you today in our gospel? Or in our guidelines? Number 2, can you help others even if you have problem? Kaya ba natin tumulong kahit tayo sa sarili natin yan tayo tumulong? Number 3, have you ever reached a point in your life where you have a problem but no one can help? Dumating pa sa punto ng ating buhay na meron tayong problema pero